kapag si Claire Castro ang nagsasalita, wag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. Totoong dahilan sa impeachment drama laban kay BP Sara isiniwalat na ng kongresista. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. At siyempre, BP Sara bumuelta sa patutsala ng pambansang fake news ng Pilipinas na walang iba si Auntie Claire nyo. Sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano yun. At siyempre, pondo o kaso kapalit ng boto sa impeachment ni BP Sara Duterte. Naku po. Pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects, no? Soft projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yon. Sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So eto mga kababayan, pag-usapan po natin lahat ng yan. Maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan. Okay. Sige. Magandang araw sa inyo mga banateros at mga kababayang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. So rekta na po tayo. Unang arangkada ng mga nagbabagang balita sa ating bansa. So BP Sara, ginawa na namang katatawanan si Claire Castro dahil sa mga kasinungalingan na lumalabas sa mabahong bunganga nito. BP, banatan mo. Na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, wag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Ibig sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita. Yun na. Yun lang sinasabi natin eh. Kawawa na naman si Claire Castro, Durog na naman ang kasinungalingan, di ba? So, huwag niyo kasing pinapansin, pero hindi naman po pwedeng hindi pansinin BP. Kasi grabe talaga ang kasinungalingan nitong si Claire Castro na ito. Na halos pati ata uwak pagka ipinilit niya, gagawing puti ang uwak di ba? Oo, na malabong mangyari. So, ganun po ang trabaho ni Claire Castro. Yung tama, ginagawa niyang mali at yung mali, ginagawa niyang tama. So, hindi po tagapagsalita ang tawag dyan sa kanya, kundi tagapagsinungaling. Yan po ang bagong no? So, sabi ni BP Sara, kawawa ang bansa. Totoo naman talaga ang nakawawa ang bansa natin dahil sa pinagagawa ni Claire Castro. So, yung masama, ginagawa niya mabuti. Yung mabuti, ginagawa niya masama. Pero nice yung bira ni BP Sara. Chill lang Chill lang Hindi katulad ni Claire Castro, gigil na gigil di ba? Gigil na gigil dahil lalong na-expose ang kasinungalingan niya sa tuwing magsasalita ang mga Duterte at lagi siyang baradong-barado. Lalo na yung hindi daw kaibigan. Putang na, hindi raw niya kaibigan, Hindi daw kaibigan ni Marcos Jr. Si Franco Mabanta. Pero, noong sinabi niya yun, ang daming lumabas na mga picture, may video pa nga, at merong aso. Alam niyo mga kababayan, kapag ikaw,
kapag ang isang aso, hindi ka niyang tinahulan or lumapit sa iyo, ibig sabihin, there is something. Kilala ka diyan sa bahay na yan. Kasi kung hindi ka niyan kilala, kung hindi ka nila kaibigan at hindi ka nakakapasok diyan sa bahay nila, talagang kakahulan ka, kakagating ka niyan. Pero, nung nakita nating picture, nandun si si Franco Mabanta at kasama niya si Bongbong Marcos Jr. At marami pang iba, may video na pinaghanda pa siya and all that, tapos itatanggi mo na hindi kaibigan. Samantala, pinupukol naman niya na kaalyado daw, taga-suporta daw ni Pangulong Duterte si Mabanta. Sinabi na nga ng mga tunay na taga-suporta or malapit sa mga Duterte noong panahon ng Duterte na hindi naman daw yan nakakalapit. May picture. May picture. Ang dami-dami namang may picture. So, yung picture na yon hindi po pwedeng dakilan na para ikabit ang mga Duterte kay Franco Mabanta. Hindi ho ba? So, doon pa lang, mga kababayan, durog na. Basag na si Claire Castro. So, now, balik po tayo dito kay BP Sara, no? So, ito po kasi, nagsalita na si BP Sara Duterte, nasa dahig si BP Sara ngayon para bumisita kay PRRD. At syempre, doon siya nagsalita ngayon. Kasi wala siyang tiwala sa mga mainstream media sa Pilipinas At napansin nyo naman na nagpapa-interview lang yan si BP Sara sa Banateros at sa SMNI. So ngayon, syempre, hindi po pwedeng hindi sasagot si Claire Castro. No? Syempre, sasagot siya. Di ba? Ang sinungaling, mula umpisa, hanggang mawala yan sa mundo, sinungaling na yan. Claire Castro, magsinungaling ka ulit. Yun ang nakakaalarma dahil Naalarma daw nais siya. niyang maging Pangulo. Oo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Ma'am, do you honestly believe na hindi talaga marunong gumamit ng computer si VP Sara? And how she can lead the country kung hindi kahit simpleng teknolohiya hindi niya kaya? Siya magpapatunay niyan. Inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. Hindi niya sinagot ng diretso yung tanong, no? So, alam nyo kasi, etong mga Bisaya, alam ng mga Bisaya to, no? Hindi sila magaling magtagalog, no? So, alam nila yan. At hindi ako naniniwala na hindi marunong gumamit ng computer si BP Sara Duterte. Pero ang tanong, ano ba ang trabaho ng isang mayor, isang vice presidente, isang presidente, or isang naninilbihan sa taong bayan? Mag-computer ba? Di ba? Ako marunong ako mag-computer. Hindi magaling, pero marunong ako mag-computer dahil content creator ako. So, hindi depende mo kasi yan sa trabaho mo. So, content creator ka, kailangan mo matuto na gumamit ng cellphone, gumamit ng computer, kasi yun ang trabaho mo Doon ka gagawa ng trabaho mo, Alalahanin mo si PRRD, Si PRRD, hindi marunong gumamit ng cellphone, pero maganda ang nagawa niya sa Pilipinas. Kasi, kaya nga siya mahal na mahal ng mga Pilipino, di ba? Majority, at least, ng mga Pilipino, mahal ang Duterte. Kasi maganda yung nangyari, maganda yung nagawa ni Duterte sa Pilipinas. Yes, you don't need to be techie para ma-execute mo yung mandato mo na trabaho sa gobyerno, hindi pagkukomputer. At ginagamit lamang niya ito kapag nagzo-zoom. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Tanga, oo. Yung amo mo, yung amo mo nililinis ang dumi at pangalan, humahawak ba yan ng computer? Di ba hindi naman? Sa vlog siguro niya. Pero uupo na lang yan doon. Hindi naman yan humahawak, nag-ooperate ng computer. Uupo na lang doon sa vlog niya, magsasalita dahil may videographer, may writer. Hindi ho ba? Katulad ng trabaho mo. Di ba? Yung mga ginagawa ng Pangulo, dapat isa sa publiko mo. Now, ang Pangulo, meron niya ng mga writer, may tagapagsinungaling, katulad mo. So, hindi naman kailangan ng Pangulo ang computer. Hindi ho ba? Dahil may gagawa niyan para sa kanya. 'Di ba?
kung ang trabaho mo, IT, di ba? Magaling ka sa computer. Kung ano, ang trabaho mo, vlogger, writer, dapat magaling ka sa computer. Pero kung ang trabaho mo ay paninilbihan sa taong bayan, dapat doon ka magaling. Hindi yung ang trabaho mo, tagapagsalita, tapos ang gagawin mo, tagapagsinungaling ka pala. So, hindi nagtutugma yung trabaho mo. Di ba? So, mali. Oo. So, hindi mo talaga may execute na maayos ang trabaho mo kung yung gamit sa pagtatrabaho mo ay hindi mo alam gamitin. Hindi ho ba? So ngayon ang tanong, trabaho ba ng presidente, ng mayor, ng vice-presidente ang mag-computer? Hindi. Ang trabaho niya, mag-isip at mag-utos kung ano ang nararapat na gawin, ano ang magandang bagay na magagawa para matulungan ang taong bayan. So, hindi nyo alam yan. Oo. Di ba? Hindi nyo alam yan. Sa tingnan nyo, kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Lahat na nagmahalan. Oo. Lahat nagmahalan. Yung mag-aasawa na nag-iiwalay. Di ba? Oo. Na mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang gasolina. Putsang na. Ikaw na lang, Claire Castro, at ang amo mo ang kamura-mura. Oo. Diba? At inamin naman niya to, nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review. At ang sabi niya, wala siyang alam. Wala, expertise nga yan eh. Oo. Hindi ibig sabihin na wala siyang alam, wala na talagang alam. Kasi yung mga Bisayas, minsan, ano na yung mga salita, yung magaling, tsaka marunong, halos parehas ang kahulugan nila dyan eh. So, hindi siya magaling, pero sa tingin ko naman, marunong gumamit ng computer. Di ba? And once again, dapat magaling ka sa craft mo kung yan ang pinapasok mo. Ang pagiging presidente at vice-presidente, hindi mo kailangan na magaling ka sa computer eh. Sa konstitusyon nga, di ba? Pwede kang tumakbo bilang presidente kung ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay alagpas ng 40 years old, wala nga nakalagay dun eh, na no read, no write eh, di ba? Ang nakalagay dun, at least ikaw ay Filipino citizen at 40 years old. Yun lang. Di ba? Tingnan mo si Manny Pacquiao. Sorry. Yung iba nga dyan, na kahit magsalita, hindi alam, tumatakbong presidente, hindi ho ba? So, ang mandato ng lingkod bayan ay pagsilbihan ng taong bayan, hindi mag-computer. Kung gusto mo palang makakita ng mga multi-talented, pumunta ka sa KOJC. Yan, sa KOJC. Doon mo makikita. Sa KOJC, dyan mo makikita ang mga tao na multi-talented. Nakakala mo gaganon-ganon lang. Pero mga talented, marunong kumanta, marunong mag-gitara, marunong mag-violin, marunong mag-piano, marunong mag-angkor. Doon mo makikita yan sa KOJC. Hindi katulad mo, Claire Castro. Yung trabaho mo, tagapagsalita, pero hindi mo natupad. Hindi mo nagampanan yung tagapagsalita. Ang nagampanan mo, tagapagsinungaling. So, yan ang problema. So, ang trabaho, Claire Castro, makinig ka. Ang trabaho ng isang pangulo, ng isang vice-presidente ay ganito. Ng isang mayor, isang lingkod bayan, ganito ang trabaho. Ganyan, Yan. In the field of internal security operation, serving as maneuvering company and reactionary force. Yan. Yan, Ang karagdagang police vehicle ng Davao City Police Office. Ang nasabing sasakyan ay pinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Sara Duterte. Samantala, isinagawa rin ang demonstrasyon ng Davao at introduction ng drug sniffing dog. May detalye si Heidi Hipolan. Ayan. Yan. Nagpasalamat si City Director Police Colonel Kirby John B. Craft ng Davao City Police Office o DCPO matapos ang isinagawang turnover ng isang van ng City Government of Davao sa pangunguna ni Mayor Sara Duterte Carpio para sa DCPO Explosive Ordnance Disposal at K9 Group o EOD-K9 sa San Pedro Square, Davao City. Naging pinakatampok umano sa nasabing aktibidad ang kakayahan ng DCPO EODI Core MK robot na
na binansagang Davao Bot. Ang Davao Bot ay isa umanong remote handling na kayang gumawa ng mas ligtas na pamamaraan ukol sa improvised explosive device at iba pang explosive ordinances na makakasuporta umano sa SWAT team para sa kanilang mga mission. Ayan, Claire Castro. Ganyan ang trabaho ng lingkod bayan. Yung gumawa at mag-isip ng kapamaraanan kung paano nila mapapalago, mapapaunlad at magiging matiwasay ang kanilang nasasakupan. Hindi mag-computer, di ba? Kung Mobile Legend, di ba? Kung paglalaro ng Mobile Legend, ang pinasok na trabaho ni VP Sara Duterte, natural, magaling sa computer yan. Di ba? So, ako nga dati, di naman ako marunong mag-computer eh. Di ba? Di naman ako marunong mag-computer until makapasok ako sa call center. Di ba? Kasi dati nagtatrabaho ako eh. Papel lang hawak eh. Wala pa namang computer dati eh. Nung nagtatrabaho, puta na, matanda na talaga tayo. No? Nung nag-aaral nga kami, di ba? Si VP Sara Duterte, matanda lang sa akin yan, ng ilang taon. But of course, during the study, during na pag-aaral, may computer. Ang computer nga natin, yung box pa eh, di ba? Yung box, ang computer. So, kasama yan sa pag-aaral. May computer subject, mga ganon, kung ano-ano subject, so gagamit ka ng computer. And as days goes by, yung teknolohiya ay nagbabago. Siyempre, si VP Sara Duterte, pinili niya maging lingkod bayan, maging mayor, nung pumasya siya bilang abogado, and as days goes by, nagbabago nga ang teknolohiya. So nakafocus si VP Sara Duterte sa paglilingkod, hindi sa computer. Di ba? Kasi, mayroong gagawa nun para sa kanya. Yan ang problema kasi ni Claire Castro eh. Yan ang problema kasi ni Claire Castro na dapat ang presidente, ang trabaho mag-computer. Katulad ng ginagawa ng amo niya, di ba? Na hindi naman gawaing pang-presidente, yun ang ginagawa. Di ba? Yung pagbibigay ng ayuda. Yung pagbibigay ng ayuda, puta DSWD yan. Di ba? Dapat DSWD ang gumagawa niyan. Di ba? Yung pagpapasinaya ng mga proyekto, dapat kung anong ahensya yan, yun yan. 'Di ba? Magsasalita lang ang Pangulo doon, kung halimbawa, kung hindi naman nga kinakailangan eh. Pero dahil nga wala nagagawa ang presidente ng Pilipinas na malaking impact sa kasambayan ng Pilipino, pinapatulan nila kahit yung maliliit na proyekto na katunayan nga dyan eh. Hindi naman nila, hindi naman nila kagustuhan, hindi naman nila sila ang nag-umpisa niyan. Kumbaga, sinalunan lang yung ibang proyekto na binubuksan at pinapasinayaan nila ngayon. So, yun po ang problema. Kasi si Claire Castro, hindi niya alam kung ano ang trabaho ng presidente at kung ano ang trabaho niya. 'Di ba? So, yun ang nangyayari. Ganito ang trabaho, Claire Castro, ng lingkod bayan. Yung pinagkakabalahan ay yung makatulong sa taong kanyang pinaglilingkuran, hindi mag-computer. 'Di ba? So, once again, hindi trabaho ng isang mayor, ng vice president, ng president ang mag-computer. So, dapat ikaw gumagawa nun eh. Kaya lang, hindi mo magagawa ang tungkulin, hindi mo nagagawa ang tungkulin o gampanin na dapat mong gampanan kasi nakafocus ka dun sa kasinungalingan. Diba? So, ibig ko lang sabihin, kung ano ang trabaho mo, dapat doon ka magaling dahil yun ang pinili mong trabaho. So, tama talaga si BP, wala tayong mapapala, pero hindi naman po pwede na hindi natin pansinin kasi, di ba, yun ang daily dose of medicine natin, si Claire Castro. Hindi tayo magiging masaya sa isang araw pag hindi natin naririnig ang boses ni Claire Castro. Di ba? At wala tayong content pag wala si Claire Castro. Pag wala kasi ningalingan ni Claire Castro. Di ba? Ito. Claire! At ang kaya nilang gawin ay magpupok ng tao. So, paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupukpok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inutusan niya. Di ba? So, ang kasi dito, ang konteksto ng kwento na ito,
yung abogado daw ni VP Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, binato daw. Binato daw ng laptop. Oo. Yung tanong nga ganito ang mga Bisaya kasi. Hindi sila, sa tulad na sabi ko kanina, hindi sila magaling mag-Tagalog. May magagaling, pero karamihan hindi. 'Di ba? Ano yung tanong ni Alvin? 'Di ba? Kasi Bisaya din si Alvin BP, ano yung masasabi mo sa balita na tinapunan mo daw? O, 'di ba? So ibig sabihin, hindi sila marunong gamitin ang salitang Tagalog, 'di ba? Kasi pag sabi mo tinapunan mo ng pagkain, tinapunan mo ng tubig, tinapunan mo ng inumin, yun ang tamang Tagalog doon, tamang term. Pero pag tinapunan ka ng laptop, hindi yun tinapunan. Dapat doon ibinato. And that is what I'm talking about, na nagkakaroon ng kalituhan ang mga Bisaya sa pagtatagalog. 'Di ba? Nagkakaroon ng confusion. So that is the perfect example. Yung interview ni Alvin Tourism kay BP Inday Sara. Pero, patawa talaga si Auntie Claire nyo no? So, mahirap naman sa Pilipino yung masyado kang gullible, yung mapapaniwalain, di ba? Yung sinabi lang, tapos papaniwalaan mo na. Dapat pag sinabi, i-research mo, tingnan mo kung tama. Dito, sa pagkakataong ito, mali na naman si Auntie Claire. Nagsinungaling na naman si Auntie Claire. Di ba? So, mula umpisa hanggang ngayon, sinungaling pa rin. Ang di ba, yung may mga sabi-sabi, di ba? Yung pinapaniwalaan natin, dati pa, ng mga sabi-sabi na ang mga naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Yan. Ibig sabihin, luka-luka yan, baliw, siraulo, tarantado, at higit sa lahat, aso. Di ba? Dahil kahit anong sabihin niya, kahit anong bagay, basta para sa kanyang amo, ay gagawin niyang mabango. Di ba? Kasi ito, si Auntie Claire, yung aso. Aso. Bakit aso? Kasi yung aso, pag sinabihan mo ng bark, magkakahul yan. Di ba? Kakahul yan kahit wala sa lugar. Di ba? So, yun ang nakikita natin kay Claire Castro, kumakahol siya nang wala sa lugar. Kumbaga, sa English, she is barking at a wrong tree. Diba? Bakit ka mo? Eto, puta, pahiya na naman siya dito. Tanong, totoo po ba na binato kayo ng laptop ni Vice President? Alam niyo, Miss Corina, na medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the long story short, hindi po totoo na nabato ako ng laptop or kahit anuman. Or, ano ba yung kwento my years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. Sabihin ko, Sabi? Abogado na mismo nagsabi. So, palpal na naman si Ante. Walang hiya, ang tindi ng sikmura nitong tao na to, si Claire Castro, no? Halos lahat na sinasabi niya, salto. Ano yung salto? Wala sa hulog. Wala sa katinuan. Wala sa tama. Dahil lagi siyang napapahiya. Pero ang kinabibilib ko kay Claire Castro ay yung tibay talaga na kanya sikmura. Kinakaya niya lahat ng batikos ng taong bayan para lang mapabango at may pagtanggol niya ang amo niya. Di ba? Pero alam naman natin na trabaho niya talaga yan, yung magsinungaling, para masira si BP Sara. Yun, ma-impeach si BP Sara Duterte. Kasi, hindi po simpleng labanan na ito sa politika eh. Ito po ay talagang personalan na, nagkaka-personalan na. Malalim na po ito. Remember, Vice President si BP Sara at malamang sa malamang, alam niya lahat ng nangyayaring katiwalian sa gobyerno. At itong gobyerno na kinakalaban niya, gagawin ang lahat para hindi siya maging presidente. Para, worst, para ma-impeach siya. 'Di ba? Kasi yun talaga yun ang nakikita natin, wala nang iba. Alam naman natin kung sino or ano ang ginagawa ng Kongreso at kung sino-sino ang gustong-gusto na ma-impeach si BP Sara ngayon. So nagkakabayaran na daw di umano. Sabi mismo yan ng isang kongresista. Yun ang focus nila ngayon. Kung paano mapapabagsak si BP Sara. Pero
Eto nga, dahil nga itong administration, Claire Castro at mga suporta nila tatanga-tanga, pag na-impeach si BP Sara, akala nila tapos na. Si BP Sara ay napakalakas na kalaban. Ngayon pa lang, kinatatakutan na nila. Ini-impeach nila para hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon. And after this, next year, mga kababayan, ang isusunod na nila ay si Marcos Jr. Ngayon, hindi nila magagalaw si Marcos Jr. dahil may immunity siya, eh, 'di ba? May 1-year bar, 1-year ban doon sa impeachment. Pero next year, pwede na siya i-impeach. Pag na-impeach si BP Sara Duterte ngayon, next year si Marcos Jr. na susunod yan. 'Di ba? Kasi ngayon, ang nakikita lang naman natin na makakalaban ni BP Sara Duterte malakas ay walang iba kundi maggagaling sa Pinklawan o kaya Dilawan. Kasi dito sa Marcos administration, kung ano man, sino man ang i-endorso niyan, wala na. Wala, hindi na paniniwalaan dyan. Kaya ngayon, ngayon, mga kababayan, eto po, ang makikinabang dito, Pinklawan at Dilawan. Akala kasi siguro nitong mga Marcos supporters at Marcos loyalists, ligtas na ang amo nila pag na-impeach na si BP Sara. At ang malala dito, may pananakot na nangyayari ngayon. Okay? May pananakot. Akala nila, pag natakot nila ngayon, ang mga kongresista, next year, sa kanila pa rin yan. Malabo. Kasi titingin yan kung sino malakas. At kung sino ang winnable. At kung sino ang winnable, doon yan magpupuntahan. Kasi isang taon na lang After 2026, 2027, wala nang pakialam ang mga kongresista na yan. Didikit na yan doon sa malakas. So halos lahat nga sila ngayon mga kababayan kasi involved sa korupsyon. Tinatakot daw di umano sila ng administrasyon ni Marcos Jr. dahil kakalkalin daw ang mga kaso at yung mga mali na nagawa nila sa gobyerno at ipapakulong sila kapag hindi sila bumoto laban or para ma-impeach si BP Sara. So ngayon nga raw ay sapat na ang boto sa Kongreso para may akyat sa Senado ang impeachment, ang article of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Dahil, syempre, pipirma sila ng yes. Kung ikaw ay corrupt, pipirma ka ng yes. Kasi hindi po pwede na pagka naging presidente si BP Sara Duterte, babalikan ka. Kasi nag-corrupt ka . So, natatakot sila na balikan ng gobyerno ni Marcos Jr. Bakit? Dahil sila ay may mga baho rin na mga itinatago. Panoorin natin to. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Ayan. Sana daw, sinabi ni BP Sara Duterte na pinagkakapirahan ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, itong mga kongresista at dinig-dinig natin, pati ibang mga senador ay kinakausap, tinatakot, pag hindi ka bumoto ng yes, yari ka. Yari ka ngayon. Pero mga kababayan, ito ang pinatunayan ni BP Sara Duterte. Na totoo yung sinabi natin kanina, na nagkakabayaran. Siya mismo ang nagsabi. Diba? Pero nagtataka ako kasi, bakit kalmado lang si BP Sara sa kabila ng matinding paninira, below the belt na, paninira, pang-alipusta sa kanyang pamilya. Diba? Sa kanyang pamilya, kung iba-iba yan mga kababayan, baka nagkagulo na, di ba? Alam naman nila na malakas ang suporta ng taong bayan sa kanila. So, meron silang kumbaga, ang kakampi ni BP Sara ay taong bayan. Yung mga nakaupo sa gobyerno, wala namang magagawa yan kung gugustuhin ng taong bayan na mapalitan sila dyan. Lantaran ng korupsyon. Bayaran sa impeachment. So, hindi ko alam kung anong balak ni BP Sara Duterte, di ba? Kasi, eto matindi to lalo-lalo na pag na-impeach siya.
Pag na-impeach siya, pag na-impeach si VP Sara Duterte, kung halimbawa lang naman, so sigurado, babalik ka ng pamilya niya. Kasi wala na, hindi na siya makakatakbo. Pero, meron pang basti, meron pang pulong. Kaya wala tayong problema kung ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil, pag na-impeach si VP Sara Duterte, na alam naman ng tao na mali ang ginawa sa kanya at pinagtulungan, binayaran ang mga kongresista at mga senador para ma-impeach siya, di Duterte pa rin ang iboboto natin sa 2028. Di ba? So, yan ang problema. Yan ang problema natin. Pero, si PRRD kasi, ayaw nila Gusto nila talagang legal Gusto nila botohan, pinili ng tao. Yun ang gusto ng mga Duterte. Pero kung iba-iba, ganito ang ginagawa sa kanila, sa pamilya nila, baka nagkagulo na katulad na sinabi ko kanina. Hindi ho ba? Kasi nga, nagkakabayaran, ginagamit ang pondo ng gobyerno. Alam natin na mahal ng mga Duterte ang taong bayan. Pero ngayon, parang, ano ang move nila? Para mapigilan ito at para manaig ang katotohanan at ang pagsiservisyo sa taong bayan. Kasi ito, si Erice mismo nagsabi. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? Yun. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Alright, so mamaya malalaman natin kung ano talaga ang magiging sanction. Kung ano ang magiging sanction, kung ano ang kahihinatnan nitong mga kongresista kung hindi sila pipirma. No? At kung ano pa ang mga kondisyones at pananakot na ginagawa. So dito, pinatunayan po ni Erice
na talagang gumagapang ang pera para sa impeachment ni VP Sara. Tandaan po natin to, mga kababayan. Pera po yan ng taong bayan na ginagawa nila, ginagamit nila sa kalokohan. Ang usapan po natin dito, ang pinag-uusapan po natin ay trilyon-trilyon pondo ang nawala sa gobyerno dahil sa flood control anomaly. At ang hinihilala ng taong bayan at hinihinala natin ang may kagagawan, itong may pasimuno. Ito ang mga pasimuno ng impeachment kay VP Sara. Okay? Nagkakabayaran. Yan. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Nako. Hindi para malaman ang buong katotohanan Yan. at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Yan. At upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral. Tulad ng NBI, Yan. COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Nakakabahala Kailan talaga. ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Yan ang problema. Naganap na ito. Papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Risen ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties,
lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinoan. Maraming salamat po. So yon, mga kababayan, yan si Erice, alam naman natin yan, na tumutuligsa yan kay Pangulong Duterte dati, pero ngayon, nakikita natin na nasa tamang landas siya di ba? Hindi siya pumapanig sa Duterte, hindi siya pumapanig kay Marcos. Well, naiintindihan natin yon dahil siya ay dilawan. Pero, wala siyang pinapanigan at hindi siya natatakot na hindi mabigyan ng pondo yung kanyang distrito. Pinaninindigan niya ang kanyang prinsipyo na kahit hindi niyo mabigyan, hindi niya ako mabigyan ng allocation para sa mga kababayan ko, sa mga constituents ko, okay lang. Dahil ang pinaglalaban ko dito ay katotohanan. Wala akong pakialam kung hindi niyo ako bigyan, basta ako, kung ano ang nasa konsensya ko, kung ano ang naiisip ko na tama, yun ang gagawin ko. Pero ito naiintindihan natin, si Erice, bumanat kay Pangulong Duterte dati, pero magpasalamat tayo sa kanyang paninindigan. Against siya sa impeachment ni BP Sara at sinabi na niya ang dahilan kung bakit. Pero baka sabihin naman ng iba, no? Sabihin ng iba, Erice, dilawan kasi yan. Magalit sa mga Duterte, galit sa mga Marcos. Diba? So kung si Erice, okay lang sa kanya na hindi mabigyan ng pondo ang kanyang distrito, bakit hindi yan magawa ng ibang kongresista? Dahil ba sa pera? Kasi kaakibat yan pagka nabigyan ka ng ng proyekto, ng pondo, may pera yan. At sigurado kung gusto mong magbulsa, may maibubulsa ka diyan. Si Erice, bakit bakit wala siyang pakialam? Dahil siya ay naninindigan. Pero kahit sabihin natin, mahirap paniwalaan dahil si Erice, dilawan yan, o eto, pakita natin sa inyo mga kongresista na kaalyado mismo ng administrasyon ni Marcos kung ano ang sasabihin niya. House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects, soft projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yon, no? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally, no? So, parang kumbaga, nasaana na yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, pabor man o hindi, para sa House leadership. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Ang iba naman, no vote anya, dahil sa kanilang constituencies. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen. Yun ang pagkakaiba ni Erice dito sa mga bugok na ito katulad ni Puno. So ibig sabihin dito mga kababayan, hindi po sila para sa taong bayan, kundi para sa kanilang partido lang.
Di ba? So, mapapasama ang kanilang partido, kaya, magkakaisa na lang sila ng desisyon. So, wala na silang pakialam kung tama ang gagawin nila o mali ba ang gagawin nila. Pero ang importante, hindi tumigil ang pondo, proyekto at pera na i-allocate sa kanila. Anong klaseng paninilbihan yan? 'Di ba? Anong klaseng paglilingkod sa bayan yan? Ang katotohanan, kung pagbabasya natin ang sinasabi ni Puno, hindi sila nandyan para sa taong bayan, kundi para sa kanilang partido lang. Kasi hindi raw siya papayag bilang pinuno ng kanyang partido na mangyari na maparusahan yung 40% ng kanilang mga miyembro dahil lang sa hindi sila boboto kay BP Sara Duterte. So pati pala mag-a-abstain nga, mapaparusahan. So anong kalokohan ito? Naglolokohan tayo, mga kababayan. Tuloy natin. Diba? Ang umano'y kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito. Nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Yan. In aid of allocation. So, this is not in aid of legislation. This is not about impeachment, but for the pera na nakukuha nila, for the project na nakukuha nila, pondo. Kung nagawa ni Erice at hindi naman nagreklamo yung kanilang mga constituents, bakit hindi magawa ng ibang kongresista? Natatakot sila na mawala ang pera. So bakit? Nakikinabang ba kayo sa pera? Na ibinibigay sa inyo kung sino mang hiyo na puta, na pasimuno ng impeachment kay BP Sara? Hindi. Di ba? Hindi naman nagreklamo yung mga constituents ni Erice nung wala siyang natanggap na pondo, di ba? So magtataka kung bakit yung ibang kongresista takot na mawalan ng pondo. Dahil ba wala silang maibubulsa? Yun ang Natatakot problema. siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Kaya ang kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ayan. Very clear. Malinaw na malinaw mga kababayan na ang impeachment laban kay BP Sara ay kagustuhan talaga ng kasalukuyang administrasyon. Ginagamitan na ng pera, ginagamitan ng pananakot, ginagamit po ang pondo ng mga Pilipino ng kasalukuyang administrasyon. Si Puno po mismo ang nagsabi. At wala pong mangyayari sa Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong sistema. 'Di ba? Nagkakatakutan eh. At halos lahat sila ata nagsasabuatan. At kapag may sabuatan, may matatakot at mananahimik na lang. Dahil sila ay madadamay, dahil sila ay isa rin sa mga kawatan. Kaya kailangan na po matapos ang ganitong kalakaran sa Pilipinas para na kahit papaano, makatikim naman lang tayo ng kaunlaran. 'Di ba? Kaya nga nandito, ang mga vloggers, ang banateros, ipinaglalaban natin yung para sa Pilipinas, mga kababayan. Wala tayong pakialam doon sa mga politiko. Hindi politiko ang kinakampiyan natin dito, kundi yung kanilang mga nagawa sa ating bansang Pilipinas. Subukan nilang gumawa ng magandang bagay
susuporta kami dyan. Pero wala tayong nakikita so far sa panahon na ito na magandang naidudulot ng mga aksyon ni Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon sa ating bayan. So kailangan po na magising ang taong bayan na pinagloloko tayo, ginagamit ang pera natin para sa pansarili nilang pamumulitik at kapakinabangan. So ano ang dapat gawin? Ang dapat gawin, dapat yung nakakaalam kung ano talaga, kung mahal nyo ang bayan, ngayon nyo na gawin yan. Katulad ng sinasabi ni VP Sara. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano yun. Yan. Sabihin nila kung anong totoo. Yan lang naman ang susi eh. Dahil alam naman natin, si Zaldico alam niya kung ano nangyari. Si Martin Romualdez, alam niya rin kung ano ang nangyari. At sabi pa nga niya, I will not go down alone. Marami akong alam. Kahit anong alam mo, Martin Romualdez, magsalita ka na. Redeem yourselves. Yourselves? Oo. Redeem yourself. So ngayon, ang mga Pilipino galit na galit sa'yo. Baka sakali, kung sakasakaling sasabihin mong katotohanan, katulad ng gustong sinabi ni VP Sara Duterte, baka magbago ang isip ng taong bayan at ikaw ay suportahan. Kung ilalangtad mo ang katotohanan, katotohanan lang. Pero hindi mo po pwede, Hindi mo po pwede ilagtas ang sarili mo dahil kasama ka dyan. Sabihin mo, pawang katotohanan, si Zaldico, ganun din ang dapat gawin, aminin nyo na may partisipasyon kayo. Kasi doon nagsisimula ang kapatawaran sa pag-amin Kung di kayo aamin, walang mangyayari dyan. Dapat sabihin mo ang katotohanan. Katulad ng sinabi ni VP Sara Duterte. Yun po ang susi dito Para matapos ang korupsyon na ito, para malaman natin kung sino talagang pasimuno sa nakawan na yan. Yun po ang nag-iisang paraan para matapos ang kaguluhan dito sa Pilipinas at makapag-move on na ang lahat para sa pagpapaunlad ng ating bayan. Okay? So, mga kababayan, kung may komento kayo, i-comment nyo dyan. At pag-usapan natin yan sa susunod natin talakayan. And once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.